to my channel. Sana okay kayo dahil okay kami. So, ayun po. Kagigising natin. Buhaghag yung buhok ko kanina. Ginanyan ko lang. Tapos, okay, nandito tayo ngayon sa kwarto ni Jessie. Actually, hindi na sana ako gagawa ng part 4 ng continuation ng video natin last time. Kaya lang, I have to share you what happened mga kalalabs dahil nga nung pag-uwi namin galing sa bundok, meron pong nangyaring hindi maganda sa amin at isi-share ko sa inyo. Wala pong video dahil nga po ang nangyari ganito. Nung pauwi na po kami, 10% na lang yung battery ng phone ko. So ayun, nung pagbukas kong gano'n, nagbi-video ako ng konti, tapos mamaya-maya naging 5%, naging 4%, 2%, totally patay yung phone ko. Tapos grabe, sanay my place sa ikikwento ko sa inyo, my place dito sa phone ko dahil ang daming ganap sa daan. Yun nga, pauwi po kami, nawalan ako ng battery. Tapos ang nangyari po, kung natatandaan nyo yung part 1 ng trip natin sa bundok, part 1 po, diba, nag-overheat yung sasakyan namin. Tapos huminto pa kami sa gitna ng disyerto para lang lagyan ng tubig yung sasakyan ni panganay. Tapos kami lang tatlo ang pumunta ng bundok, pero si Habi nasa isang sasakyan, kasama niya yung pinsan niya. So ayun nga po, nag-overheat yung sasakyan, pero thanks God dahil nung nag-cool down na, natuloy pa rin kami. So ayun, we had fun. Naging masaya ang lahat, ganito ganyan. Tapos, yun nga, the next day, na pag-uwi namin, yun na ang nangyari. Dahil nga sa nangyaring pag-overheat ng sasakyan, meron palang problema na doon sa sasakyan. Kaya nung pagbalik namin, pag-uwi namin, doon nangyari yung hindi maganda. Dahil nga sa pag-overheat ng sasakyan is that, ang nangyari pala is that yung line ng tubig ng sasakyan is that nabutas yun. Pero hindi na pinansin nung asawa ko. Nung umuwi na kami, kasama na namin yung asawa ko pag-uwi namin. So, pag-uwi namin, bali ako, si George, si Andro, bunso, panganay, si bunso, tapos bali apat kaming umuwi. So ayun, sa daan po mga kalalabs, umuwi kami, bali nag-aagaw na ang dilim, mga 6 o'clock yata yun. So ayun, huminto kami or nag-stop yung sasakyan sa gitna ng disyerto. Kung naalala nyo yung first part ng video namin is that kung ano yung nadaanan naming disyerto, kabundukan, walang kabahay-bahay, doon po kami nasiraan. So ayun, 6 o'clock, 7 o'clock, dumidilim na, tapos hindi na mag-start yung sasakyan. So ang ginawa po namin is that tumawag kami ng mekaniko ng gagawa ng sasakyan. Tapos ang ginamit naming telephone is that yung telephone ng panganay ko. Tapos mamaya-maya mga kalalabs, habang kausap namin yung mama, naging 5% na rin ang telephone ng anak ko, ang battery niya. Ano ba to? Nawalan na ako ng battery. Tapos sumunod yung panganay ko, 5%, hanggang nawala na naman yung battery niya. So ang pag-asa lang namin ay yung telephone ng asawa ko. Tapos tumatawag kami sa kanya, pero ang nangyari is that, okay, habang kinakausap ni Habi yung mekaniko, ini-explain niya bago siya, ang balak namin is that papuntahin kung saan kami naroroon. Pero sabi ng mekaniko, dapat tingnan muna natin kung anong problema dun sa sasakyan. So habang ginagalaw ni Habi yung sasakyan, nakikipag-usap siyang ganun. Tapos ini-explain niya kung anong dapat kutingtingin doon, yung line ng ganito, ganyan. Tapos napag-alaman namin na ang problema nga yung line ng tubig na butas. So wala nang tubig yung sasakyan. So yun nga, ang gamit ni Habi sa pakikipag-usap doon sa mekaniko is that yung telephone ni panganay. Yun, naubusan ng battery na naman. So yun nga, ang pag-asa lang namin para
makausap yung mekaniko is that yung telephone ni Habi. Habang nakikipag-usap siyang ganon, siyempre, about half an hour talking to that man para i-explain kung anong gagawin, ganito, ganyan. Tapos, ang nangyari, mga kalalabs, ang nangyari is that ginamit ni Habi yung telephone din niya para ituloy yung conversation nila. Habang nakikipag-usap siyang ganon, nakikipag-usap siya, siyempre, about half an hour na nakikipag-usap siya habang kinukutingting niya yung sasakyan. Nagbi-video call pa sila para ipakita kung anong nangyari dun sa sasakyan, dun sa may makina ng sasakyan. Tapos ang nangyari, mga kalalabs, habang nakikipag-usap yung asawa ko dun sa mama, dun sa mekaniko, naubusan din siya ng battery. My gosh, mga kalalabs, tatlong telephone, nasa kalagitnaan kami ng disyerto. Una, wala akong battery. Tapos, pangalawa, si George, yung panganay ko, nawalan ng battery. Tapos, nung nakikipag-usap si Habi dun sa mekaniko, gamit niya yung telephone niya, nawalan din siya ng battery. Can you imagine, mga kalalabs, yung nangyari sa amin? Nasa kalagitnaan kami ng disyerto, mag 6, 7, mag-aalas 8 na, madilim na, walang katao-tao, walang kailaw-ilaw. Ang ilaw lang namin is that yung flashlight ng lighter, ganoon. Tapos yung telephone, talagang paubos na yung telephone ni Habi, yung battery ni Habi, paubos na, naging 3%, 5% na lang, hanggang sa totally namatay. Tapos hindi na namin alam ang gagawin namin, dahil saan kami hahanapin ng mekaniko, saang disyerto, saang lugar, dahil sa telephone lang, yun ang pag-asa namin para mapapunta siya dun sa kinaroroonan namin. Dahil nung ini-explain sa kanya kung anong gagawin dun sa sasakyan, ganito, ganyan, hindi umandar yung sasakyan. So, sabi ni Habi is that pumunta ka na lang dito kung saan kami, sabi ganon. By the way, kung saan kami naroroon, sa gitna ng kabundukan, mga kalalabs, kung saan naroroon yung mekaniko is that kung pupunta siya doon sa kinaroroonan namin is that it will take about 45 to 1 hour para ma-reach niya kung nasaan kami. Ang siste nga po, kahit na sabihin namin asan kami or what, naputol na yung komunikasyon, kaya hindi niya alam kung asan kami. So totally wala na, namatay na yung battery. So ayun, nakatunga nga lang kami doon. My husband is trying to fix the car para mag-start, pero wala, as in wala talaga. So anong gagawin namin? Walang sasaklolo sa amin dahil wala kaming telephone. Tapos dumidilim na 6, 7, 8, 9 hanggang sa umabot ng 9, 10 na ng gabi, madilim, as in talagang madilim. So ang nangyari is that nagutom si Bunso. Wala kaming makain, walang tubig. Imagine niyo lang yung nangyari sa amin, mga kalalab. So ang nangyari is that kaming tatlo matitiis namin yung the whole night na hindi kakain or hindi inom. Kaya lang kasama namin si Bunso. So kailangan kumain si Bunso. So ang ginawa po namin, mga kalalab, dahil galing nga kami sa bundok, may mga dala kaming prutas na basket, 2 basket yung prutas na dala namin. May apple, may pears, may grapes, mga ganun ba, sa likod ng sasakyan. So ang ginawa namin is that pinakain namin si Bunso ng mga pears, mga apple, pero siyempre nasa basket lang yun. Kailangan ng tubig para mahugasan, para ipakain kay Bunso, kaso wala ding tubig. My gosh, ang nangyari sa amin. So pinakain namin si Bunso ng mga prutas doon. So ang ginawa ko dun sa prutas is that pinunasan ko lang ng mga cloth, mga tissue, para lang may maibigay sa kanya. So ayun, nakatunga kami doon, nag-aantay kami kung anong mangyayari. Tapos
para tumawag ng magsasaklulo sa amin. Grabe ang nangyari. Imagine 5 oras sa disyerto mga kalalab. So yun, wala akong nakuhang video, lahat-lahat na dahil wala ang battery. So yun po ang nangyari nung pagbalik namin. So pagdating namin dito sa bahay, as in talagang very exhausted ako. So yun po ang kwento natin mga kalalabs. Yun po ang nangyari kagabi. As in talagang I'm still exhausted, pero para akong patay, as in pagod na pagod kagabi. So yun po, nandito tayo sa kwarto ni Jessie, nakialam na tayo. Ang gulo ng kwarto ni Jessie, wala siya dito. Ayan, ayan, yan yung kwarto niya. So ayun, ano ba yung sasabihin ko? Sana'y okay kayo dahil okay kami. Tapos what I want to say, what I was saying, what I'm thinking. So ayun, at the end of the vlog po, ang ginagawa ko po is that I'm shouting out. Nagsa-shout out po tayo. Tama ba yun? Yung grammar na yun, I'm shouting out. Nagsa-shout out po tayo. Pero ang ginagawa ko po is that kung sino ang naka-comment, for example, in this video, isa-shout out po sa susunod na video. So kung mag-comment po kayo, gamitin nyo ang name nyo, tapos ipupuhanan po yung bahay ninyo, tapos at the end of the vlog, makikita nyo yung bahay nyo. So ganun po ang system for today, for always, or ganun na ang system na ginagawa ko. So ayun po, sana okay kayo dahil okay kami at okay tayong lahat. So ayun, tara na, mag-start na ang trabahong bahay. Ayun, so bye bye for now, bye bye for so ayun po, punta na tayo dito, andito tayo sa taas. Ayun, nag-aantay ang trabaho dun sa labas. So mag-start na naman ang lola nyo. So yun po, pandagdag sa vlog, hali kayo, isama ko kayo, pandagdag dahil kulang pa ng 2 minutes. So hali kayo. Andito na tayo, bumalik na tayo. Nakabili tayo ng ano, yan, oh. Yan. So, ayan. Okay. Maganda, sinama ko kayo. Yan. Yan. O, diba? O, diba? Nakasama kayo. Ayan. Ito, bumili tayo ng Pepsi. Tapos kamatis. Ayan, diba? Di, akyat tayo. Dahil wala. Ayan. So, andito na tayo.